Yaya Lucy, lumapit sa akin si Rafael at kumapit sa hita ko. Ninitian ko naman siya at hinaplos sa buhok. Tinuro niya si Ma'am Josie. Lala, Josie. Sunod naman niyang itinuro si Sir Ramon. Lolo, Amon. At ang panghuli niyang tinuro ay si Ryder. Daddy, Ryder. Yumakap siya sa hita ko at malapad na ngumiti. Proud na proud siya na nabanggit niya ang pangalan ng lolo, lola at daddy niya. Good job, Rafael. Galing-galing. Puri ko sa kanya at binuhat siya. Yumakap naman siya sa leeg ko. Nagpapasikat sa akin ang bata. Tumingin ako kina Ma'am Josie, Sir Ramon at Sir Ryder na mga nakaawang ang mga labi habang nakatingin sa amin ni Rafael. Tama bang narinig ko? Binanggit ni Rafael ang pangalan ko? Saan niya natutunan yun? Mga sunod-sunod na tanong ni Sir Ramon. Tumikim ako. Tinuruan ko po siya, Sir Ramon. Wow, bilib na talaga ako sa iyo, iha. Pumalakpak si Sir Ramon sa tuwa. Ginaya naman siya ni Rafael na bumubungis-ngis pa. Si Ma'am Josie ay naiiyak ng umiti. Bakas din ang tuwa sa kanyang muka habang si Ryder ay may ngisi sa labi habang kakaiba na naman ang kaslap sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Sige nga apo, anong pangalan ni Lolo? Panunubok ni Sir Ramon. Lolo Amon. Sambit ni Rafael. Napatili naman si Ma'am Josie sa tuwa at kilig. Si Lola, anong pangalan ni Lola? Lola Josie. Napuno ng tawanan at palakpakan ng malawak na sala dahil sa pagpapakitang gilas ni Rafael. Siyempre bilang yaya niya at teacher, kung minsan, proud na proud talaga ako sa kanya. Sir, wala na po talaga kaming mahihinga ng tulong. Ubus na po ang ipon namin mag-asawa sa mga gamot pa lang po ng anak namin. Limitado lang din po ang tulong na kayang ibigay ng barangay namin. Sa munisipyo naman po, limitado din po ang kaya nilang ibigay. Kaya kakapala na po namin na mag-asawa mga mukha namin na lumapit sa inyo, sir. Sana po matulungan niyo kami. Hindi na po namin alam kung saan pa kami lalapit. Naiiyak na sabi ng isang payat na alin na medyo magulo ang buhok. Nangingitim din ang paligid ng kanyang mga mata na halatang walang sapat na tulog. Ganon din ang payat na mamang katabi niya na marurumi pa ang mga paa. Hindi po talaga sapat ang kakarampot na kinikita ko, sir, sa pagsasaka. Lalo na po ngayon na problema pa ang tagtuyot. Imbes na ang pera namin ay sa pagkain lang napupunta pa po sa mga gamot ng anak ko. Wika naman ng mama. Gaano na ho ba katagal ang anak niyo sa ospital? Tanong ni Ryder. 1 buwan na ho, sir. Ano ang sakit niya? Leukemia ho, sir. Pumiyok pa ang boses ng Ali. Baka sa kanya mukha ang pag-aalala sa anak na nasa ospital. Tumangutangon naman si Ryder habang tinitingnan isa-isa ang mga papel na hawak na ipiniresenta ng mag-asawa. Lumapit naman si Ikang na may dalang tray na may lamang 2 baso ng malamig na juice at sandwich. Ibinigay niya iyon sa mag-asawa. Nahihiya pa ang mag-asawa na tanggapin iyon pero sa huli ay tinanggap na rin. Halatang uhaw at gutom na gutom ang mag-asawa. Ang bata pa ho pala ng anak niyo. Sambit ni Ryder. Opo, sir. 10 taong gulang pa lang po siya. Panganay po siya sa 3 naming anak. Sagot ng mama. Nanampot naman ni Ryder ang cellphone niya na nasa coffee table at may tinawagan. Ilang minuto siyang nakipag-usap sa kabilang linya at nag-uutos. Nang matapos ay pinatay na niya ang cellphone at hinarap ang mag-asawa. Tumawag ho ako sa headquarters ng papa ko. Inaasahan ho nila ang pagpunta niyo doon. I-assist ho kayo ng mga staff namin. Huwag ho kayo mag-alala. Kami na ho ang bahala sa bill ng anak niyo sa ospital. Pati na rin ho sa pagpapakimo niya sa loob ng 3 taon. Basta ho, ipresenta niyo sa opisina ang mga papel na ito at ipapaserox niyo na rin ho. Lahat, pati na ang mga IDs niyo. Bumuhos ang luha na mag-asawa sa tuwa. Maraming salamat po, sir. Napakalaking tulong po nito para sa amin ng anak ko. Maraming salamat po. Hindi po namin alam kung paano po kayo masusuklian. Pero balang araw makakaganti din po kami sa kabutihan loob niyo.
Umiiyak na sambit ng mag-asawa. Huwag niyo ho munang intindihin iyon, Mr. at Mrs. Ang importante ho ay ang paggaling ng anak niyo. Hindi na magkanda tuto sa pagpapasalamat ang mag-asawa. Kulang na nga lang ay lumuhod na sila sa harap ni Ryder. Ang bait ni Sir, no? Hindi siya politiko pero walang pag-aalilangan kung tumulong sa kapwa. Huwag lang talaga siyang nagagalit dahil nakakatakot. Komento ni Lorna habang tinatanggalan ng tuyong dahon ang halaman sa malaking paso. Oo nga. Pagsang-ayon ko naman habang patingin-tingin kay Rafael na pinapagulong sa damuhan ang laruang truck. Kahit noon pa man ay alam kong matulungin si Ryder at madaling lapitan ng mga taong nangangailangan. Kaya ko nga siya naging lalong crush dahil doon eh. Ilang beses na rin naman akong nakahingi ng tulong sa opisina ng papa niya para sa pampagamot ni nanay. Hindi talaga sila nagdadalawang isip na magbigay. Pero syempre, sinasala nilang mabuti ang bawat taong humihingi ng tulong. May iba kasi na ginagawa iyong modus. Alam mo, sayang nga eh. Kung tumakbo lang yan, kahit na anong posisyon dito sa probinsya natin, sigurado, panalo yan landslide. Maraming taong gustong tumakbo siya, lalo na dito sa Santa Ines. Kahit mayor lang. Pero ayaw niya talaga. Baka wala kasi sa puso niya ang pagpupolitika. Mahirap namang ipilit ang sarili sa bagay na hindi mo gusto at gusto lang ng iba. At least kahit wala siya sa anumang posisyon ay handa pa rin siyang tumulong sa mga tao. Sabi ko, tumpa ka dyan. Pero kapag tumakbo talaga yan sa Sir, ikakampanya ko talaga yan sa amin. Ni Lorna, malamang ako din. Ikakampanya ko din siya kung sakaling tatakbo siya. Sa kabila ng pagiging mainiti ng ulo, ay may mabuting kalooban pa din naman siya para sa mga kapwa niyang nangangailangan ng tulong. Yaya Husi? Nalangon ko si Rafael na may hawak ng halaman na binunot niya sa isang maliit na paso. Itinaas pa niya ito at ngiti-ngiti na tila proud pa sa ginawa. Puro lupa na din ang kamay niya. Ay, 30 yan bebe? Bitiwan mo yan. Lumapit ako sa kanya at tinanggal ang pobreng halaman sa kanyang kamay. Pinagpagan ko din ang kamay niyang puro lupa. Lumapit naman si Lorna nakakamot-kamot sa ulo at dinampot ang halaman na binunot ni Rafael. Rafael naman eh. Bagong lipat ko ng pasuto, binunot mo lang. Ngumuwi ako. Kasalanan ko. Hindi ko nabantayan si Rafael. Sorry Lorna, hindi ko nabantayan si Rafael. Binalingan ko si Rafael na ngiti-ngiti pa din. Rafael, mag-sorry ka kay Ate Lorna. Sabihin mo, sorry po. Tumingala naman si Rafael kay Lorna at nagpa-cute pa. Sorry po. Pasalamat ka, cute ka. Huwag mo nang ulitin yun ha. Lorna na hindi naman galit. Mumungis-ngis lang si Rafael. Ano sasabihin mo kay Ate Lorna? Untag ko kay Rafael. Opo. Good boy. Pasok na tayo. Sa loob. Wash din natin ang hands mo. Nag-excuse ako kay Lorna at hinawakan sa kamay si Rafael at dinampot ang laruan niyang truck. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Nakasalubong pa namin ang mag-asawa na papalabas na rin ng bahay. Ngumiti sila at bahagya pang yumuko sa amin. Nagbabay naman sa kanila si Rafael. What happened? Tumingin ako kay Ryder na kunot ang noong nakatingin sa amin ni Rafael habang nakapamulsa ang isang kamay at hawak naman ang kabilang kamay ang cellphone. Binunot po ni Rafael yung halaman tapos umawak po siya sa lupa. Lilinisan ko lang po siya sa kusina. Tinaas pa ni Rafael ang marurumi niyang kamay at pinakita sa ama, sabay bungis-ngis. Tila ba proud pa sa ginawa. Ngumisi naman si Ryder. You're so naughty, son. Bumaling ulit sa akin si Ryder. Schedule ngayon ng therapy ni Rafael. Umakyat na kayo sa taas pagkatapos mo siyang linisan. Opo sir, excuse me po. Hindi tumitingin sa mata niyang sagot ko. Inakay ko na si Rafael papuntang kusina. Nakakatuwa. Nakakatuwa ang malaking improvement ni Rafael sa maiksing panahon na pag-aalaga mo sa kanya. Very responsive na siya at kaya niya nang bumigkas ng ibang salita. Madali na din siyang turuan. Komento ni Maki habang nakatingin kay Rafael na business activity na ibinigay niya. Yun ay ang pagdodrawing. Oo nga, at sana'y magtuloy-tuloy na tuluyan na nga siyang gumaling. Tumingin sa akin si Maki at ngumiti. Siguradong gagaling siya. Magaling mag-alaga ang yaya niya eh. Maganda pa. Anya sabay kindad sa akin. Natuwa na lang ako. Bolero? Hindi ako bolero no.
Nagsasabi lang ako ng totoo. Maganda ka naman talaga. Nagtataka lang ako kung bakit pagyayayang naisipan mong trabaho. Marami pa namang iba dyan. Hindi sa minamaliit ko ang mga yaya ha, pero hindi kasi bagay sa'yo. Bumuntong hininga ako at ngumiti sa kanya. Ibinaling ko ang tingin kay Rafael na abala pa rin sa pagdodrawing. Ang totoo nung una, nagdadalawang isip talaga ako na magtrabaho bilang yaya. Wala pa akong karanasan bilang yaya noon, pero dahil may malaking sweldo, ay pikit matang pinasok ko. May sakit kasi ang nanay ko at nagma-maintenance. Kaming dalawa na lang sa buhay at hindi naman sapat ang kinikita ko noon sa pagtatahi. At saka, sa hirap ng buhay ngayon, mamimili pa ba ako ng trabaho? Enjoy din naman akong alagaan si Rafael. Malambing siya, kahit makulit. Muling tumingin sa akin si Maki pero kakaiba na ang tingin niya. Tinging may kahulugan. Bahagya naman akong nailang. Ang swerte na magiging asawa mo't anak. Napangiti na lang ako sa sinabi niya pero parehas kaming napapitlag ng may malakas na tumikim sa likuran namin. Sabay pa kaming lumingon. Umawang ang labi ko at kumislot ang puso ko nang makita si Ryder. Seryoso at malamig ang ekspresyon ng kanyang muka. Palipat-lipat ang tingin niya sa amin ni Maki na parabang may ginawa kaming masama. Nagiwas na lang ako ng tingin at lumapit kay Rafael at pinanood ang ginagawa niya. Magandang umaga, Mr. Bonavista. Dinig kong bati ni Maki. Magandang umaga din, Mr. Lapig. Kamusta ang anak ko? Napanguso ako nang marinig ang malaki at malamig na boses ni Ryder. Maganda po ang pinapakita ni Rafael, sir. Mas naging responsive na siya at mabilis na makapick up sa mga itinuturo at sinasabi ko. Hindi po imposible ang mabilis na paggaling ni Rafael. Of course, malaki din po ang tulong ni Lucy sa kanya. Sagot ni Maki na tumingin pa sa akin at ngumiti. Ngumiti din ako sa kanya pero agad ding nabura ang ngiti ko nang makita ko ang madilim na mukha ni Ryder. Parang masama yata ang mood niya ngayon. Muli ko na lang itinuon ang pansin kay Rafael. Hi no, Mr. Lapig. Tapos na ba ang session niyo? Saad ni Ryder sa malamig pa rin boses. Yes, Mr. Bonavista. Nakikipagkwentuhan na lang ako kay Lucy. Hindi kasama sa trabaho mo ang makipagkwentuhan sa yaya ng anak ko, Mr. Lapig. Makakaalis ka na. Isasend ko na lang sa account mo ang service fee mo. Natigilan ako sa tono ng pananalita ni Ryder. Nagangat ako ng tingin. Nakaawang ang labi ni Maki at tila namumutla pa habang nakatingin kay Ryder na madilim pa rin ang mukha. Yes, Mr. Bonavista. Pasensya na po. Natatarantan din ang pa ni Maki ang bag niya na nakapatong sa single sofa. Sinukbit niya iyon sa balikat at tumingin sa akin. Mauna na ako, Lucy. Paalam niya. Ingat. Sabi ko naman. Mr. Bonavista, mauna na po ako. Paalam pa ni Maki kay Ryder pero hindi man lang sumagot si Ryder at nakatingin lang sa akin. Kumabog naman ang dibdib ko sa kaba. Nakaalis na si Maki ay wala pa din patid ang titig sa akin ni Ryder. Madilim pa rin ang kanyang muka. Lalo tuloy akong kinabahan at nalilito. May ginawa ba ako masama at ganyan siyang makatitig sa akin? Parang gusto kong istorbohin si Rafael sa kanyang ginagawa. Mas gusto ko pang kulitin ako ng kulitin ni Rafael kaysa sa matusta ako sa nakapapasong titig ng kanyang ama. Anong pinag-uusapan niyo ng therapist ni Rafael? Nahigit ko ang hininga sa tanong ni Ryder. Hindi ko iyon inaasahan. Wala naman po, sir. Pinag-uusapan lang po namin ang tungkol. Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita. Agad naman ako tumingin sa kanya. Napalunok ako nang masalubong ko ang mata niya na malalim kung tumitig sa akin. Lumunok ako. Pinag-uusapan lang po namin ang tungkol kay Rafael. Sir, yun lang po talaga. Kinakabahang sabi ko. Mabilis na mabilis ang tibok ng puso ko. May takot na rin akong nararamdaman. Baka akala niya may iba pa akong kinukwento kay Maki tungkol sa kanya. Sa pamilya niya na ikasisira nila sa publiko. Hindi naman ako chismosang tao. Hindi lang yun ang narinig ko. Sir, maniwala po kayo. Wala na po akong ibang sinabi kay Maki. Natatarantang paliwanag ko. Ngumisi siya. At kailan pa kayo naging first name basis? Mukhang close na close kayo ah. May paingat-ingat ka pa. Natigilan ako't napakurap-kurap sa sinabi niya. Po, sir? Naliligaw ba sa'yo si Mr. Lapig? Hindi po, sir. Magkaibigan lang po kami.
Bihira lang kayo magkita, naging magkaibigan pa kayo. Sarkastiko niyang sabi. Wala naman pong masama kung maging magkaibigan kami. Mas naging matiim pa ang titig niya sa akin. Tila hindi niya nagustuhan ang sagot ko. Kalimutan mo na ang pakikipagmagkaibigan niyong dalawa. Dahil hindi na kayo magkikita. Naguluhan naman ako sa sinabi niya. Ano pong ibig niya sabihin, sir? Last session na ni Mr. Lapid kanina. Hindi na siyang therapist na Rafael sa susunod na linggo. Umawang ang labi ko. Bakit parang biglaan naman yata? Wala namang binanggit sa akin kanina si Maki. Gusto ko pa sanang itanong kung bakit pero wag na lang. May pakiramdam ko sa ako na hindi magugustuhan ni Ryder kung magtatanong pa ako. And one more thing, Lucy. Ano po yun, sir? Malambot na ang rehistro ng kanyang muka. Wala na ang pandidilim nito at ang mata ay malagkit na kung tumingin. Ayoko na nakikipag-usap ka kung kani-kaninong lalaki. Hindi ko gusto yun. Naintindihan mo? Ayon niya sa mahinang boss na tila naglalambing. Nalilito man ay tumango na lang ako. Ngumiti naman siya. Good girl. Anas niya at binalingan si Rafael na busy pa rin sa pagdodrawing. Marahan niyang hinimas ang buhok nito bago tumalikod at lumabas na ng kwarto. Malalim akong bumuga ng hininga at pabagsak na umupo sa kama ni Rafael. Tila ko nangihina at wala ng lakas ang tuhod ko. Sinapok ko ang dibdib na malakas ang kabog. Habang tumatagal, nalilito na ako sa mga ikinikilos ni Ryder. Habang tumatagal, ay palala ng palala ang kabang nararamdaman ko kapag nandyan siya. Nang makita ko na mahimbing na ang tulog ni Rafael, ay dahan-dahan kong inalis ang isang braso niya na nakayakap sa akin. Dahan-dahan din akong bumangon at inilagay ang isang unan sa tabi niya. Kinumutan ko din siya. Dinampot ko ang remote at pinatay na ang TV. Ini-adjust ko na rin ang aircon dahil baka ginawin siya. Dinampot ko sa side table ang basong wala ng laman. Naubos niya ang gatas niya. Kanina pa ako nauuhaw pero ayaw naman niya akong pabangunin kaya inintay ko muna na makatulog siya. Bitbit ang baso ay tahimik kong binuksan ng pinto pero halos malaglag ang puso ko sa gulat nang tumambad si Ryder na nasa harapan pala ng pinto. Nakapantulog na din siya. Sandong puti ang suot niya kaya nakadisplay sa aking mga mata ang malalapad niyang balikat. Naglalaki ang mga braso na halatang kay titigas ng muscle. Malapad na dibdib na bakat sa suot na sandong puti. Bumaba pa ang tingin ko sa suot niyang manipis na puting pajama pero mabilis ko din iniiwas ang tingin dahil bakat din ang pagkalalaki niya at ang haba. Wala ba siyang suot na brief? Tila dinilaan ng apoy ang mukha ko sa pag-iinit nito. Napansin ko naman ang pilyong ngisi sa labi niya. Tumikim ako. Sir, may kailangan po kayo? Nauutal na tanong ko. Namula siya. Kakatok sana ako pero naunahan mo lang akong buksan ng pinto. Saan ka pupunta? Nauuhaw po kasi ako. Tinignan niya ang basong hawak ko at tumango-tango. Siya nga pala, may pabor akong hihingin sa'yo, Lucy. Ano po yun, sir? Pwede bang huwag ka muna mag-day off sa linggo? May reunion kasi akong pupuntahan at isasama ko si Rafael. Pwede mo ba kami samahan? Mahinahon ang pakikipag-usap niya sa akin na tila may himig pa ng lambing. Wala pong problema, sir. Sige po, hindi po ako magda-day off ng linggo. Ngumiti siya. Thank you, Lucy. And don't worry, may bonus ka naman sa akin. Tumango na lang ako't ngumiti. Sige po. Bababa na po ako. Sure. Gumilid naman siya sa daraanan ko. Pagdaan ko sa harapan niya ay tumama pa ang mainit niyang hininga sa gilid ng leeg ko. Nagtayuan naman ang mga balahibo ko at tila ako kinilabutan. Malalaki ang hakbang na ginawa ko pero ramdam ko ang mainit niyang tingin na nakasunod sa akin. Araw na linggo, iginala ko ang mata sa malawak na berdeng lupain. Nandito kami sa isang eksklusibong golf club. Ngayon pa lang ako nakapasok sa isang golf club. Ang ganda dito. Puro berde ang nakikita ko at malamig pa ang ihip ng hangin. Para ako nasa ibang bansa. Dito ang venue ng college reunion ng batch nila Ryder. Marami na nga ang tao sa malaking pavilion. May malaking tarpaulin pa nga ang nakabandera at may naka-imprent ang pangalan ng kilalang university at year ng batch nila.
May ilan pang dumarating sakay ng magagarang sasakyan. Halatang may mga sinabi din sa buhay ang mga kabotch ni Ryder. May mga pamilya na rin dahil kasama ang mga asawa at mga anak. Lucy, nilingon ko si Ryder na kargo si Rafael. Sir, huwag kang lalayo sa akin. Opo. Dumikit na ako sa kanila na Rafael. Kinausap naman niya si Gerald na siyang driver namin ngayon. Day off kasi ni Ka Andy. Habang nagbibilin si Ryder kay Gerald ay hindi ko naman mapigilan ang sariling bistahan ang itsura niya. Ang lakas talaga ng dating niya. Simpleng v-neck gray shirt lang ang suot niya at khaki pants na pinaresan pa niya ng puting sneakers. Tapos, idagdag pa ang suot niyang dark aviator at ang malaposte niyang taas. Nakaka-intimidate talaga siyang tingnan. Para siyang international model. Napapatingin nga sa kanya ang mga tao na nasa pavilion. Let's go, Lucy. Untag sa akin ni Ryder. Sukbit ang tote bag sa balikat ay sumabay na ako sa paglalakad niya. Tumingin pa sa akin si Ryder at bumungusngis naman si Rafael. Inayos ko naman ang buhok niyang nagulo ng hangin. Oh, what a lovely family. Nakangising bati sa amin ni Raven. Nalilapitan kami. Nag-fist bump sila ni Ryder at nag-high five sila ni Rafael. Hi Lucy. Magilong na bati naman niya sa akin. Hello po, Sir Raven. Ganting bati ko rin at kiming ngumiti. Tumawa naman siya. Bakit may sir pa? Raven na lang. Sasagot pa sana ako pero tumikim si Ryder. Kunot-noo siyang tumingin sa akin. Kahit may suot siyang aviator ay dama ko na naman ang matiim niyang tingin. Bumaling siya kay Raven na malapad na ang ngisi. Ikaw lang mag-isa? Tanong ni Ryder sa kaibigan. Nagkibit balikat naman si Raven. Yeah? Sa ating batch, ako na lang yata ang walang asawa at anak. Ngumisi si Ryder. Sana nagdala ka ng kadate. Hindi ako nagdadala ng date sa ganitong pagtitipon, no? Tumawa si Ryder. Mag-asawa ka na rin kasi. Kung magsalita ka parang may asawa ka na. Ganting pambubuyo ni Raven. Malapit na. Nakangising sambit ni Ryder. Oh, namilog naman ang mata ni Raven at tila na surpresa sa sinabi ni Ryder. Tumingin pa siya sa akin at ngumisi. Tila naman may kumurot sa puso ko dahil sa sagot ni Ryder sa kaibigan. Lumukob ang kalungkutan sa puso ko. Malapit na daw siya mag-asawa. Sino naman kaya sa mga babaeng nakakasama niya ang mapapangasawa niya? Sana lang ang babae mapapangasawa niya ay maging mabuting ina kay Rafael. Baka mamaya ang mapangasawa niya ay bruha. Naku, aampunin ko na lang si Rafael. Nag-usap pa ang magkaibigan na may kaunting asaran. Wala ang isa pa nilang kaibigan na bagong kasal na si Carlos. Nasa Palawan daw ito kasamang asawa at nag-honeymoon. Pumasok na kami sa pavilion. Sinalubong kami ng mga organizer na dating kaklase ni Ryder. Binati nila kami. Nahiya pa nga ako na mapagkamalan nila akong girlfriend ni Ryder. Hindi ko naman sila maitama dahil agad nagsasalita si Ryder kaya hinayaan ko na lang. Inabot ako ni Rafael. Kinuha ko naman siya mula sa pagkakakarga ni Ryder. Tila pa ako nakuryente nang kumiskis ang braso niya sa braso ko. Nagtama pa ang paningin namin pero mabilis din akong nag-iwas. Dahil maraming bata ay naaliw si Rafael at nakihalubilo. Binantayan ko naman siya. Si Ryder naman ay tinawag ng mga dating kaklase niya. Nagpaalam naman siya sa akin. Nakakatuwang pagmasdan ang mga bata na nagtatakbuhan. Masarap sa tenga ang maliliit at matitinis nilang tawa. Ang cute pa nila. Natutuwa din akong makita si Rafael na nakikipaglaro na sa kapwa bata niya. May ilang mga magulang na lumalapit din sa akin at binabati ako. Binati ko din sila. Ilang taon na kayo na Ryder? Mabuti at tanggap mo ang anak niya. Sambit ng isang babae na medyo chubby. Asawa siya ng classmate ni Ryder na kausap nito ngayon. Panguwi akong ngumiti. Naku, nagkakamali po kayo ma'am. Hindi pa ako girlfriend ni Sir Ryder. Yaya lang po ako ng anak niya. Paliwanag ko. Oh, yaya ka pala? Akala ko girlfriend ka ni Ryder. Bulalas na isang payat pambabae na may katangkaran. Tumaas pa ang kilay niya at tiningnan ako mula ulo hanggang paa na tila inuuri ako. Nginataan ko lang siya habang hindi inaalis ang mata kay Rafael na nakikipaghabulan sa ibang bata. Pero in fairness, maganda ka para sa isang yaya. Oo nga.
Mas maganda ka pa nga sa ex ni Ryder na model. Ngiti lang ang sagot na ibinibigay ko sa kanila. Yun nga lang, yaya lang siya. Sayang, siguradong hindi siya palalampasin ni Ryder. Nakangising na sabi pa na isang babae. Hindi ka nakasiguro dyan, Mare. Knowing Ryder, hindi lang niya tinititigan ang magaganda at sexing babae na nasa harapan niya. Lalo na ang madalas niyang nakakasalamuha. Baka nga may something na sa kanila. Malisyos ang sabi na matangkad na babae. Hindi ko naman nagugustuhan ang tinutumbok ng mga salita nila. Iniisip nila na may relasyon kami ni Ryder. Mawalang galang na po mga ma'am. Mali po kayo nang iniisip sa amin ni Sir Ryder. Amo at tauhan lang po relasyon namin. Excuse me po. Tinalikuran ko na sila at nilapitan na lang si Rafael na napapalayo na. Mas gugustuhin ko pa mag-isa lang ako at walang kausap kaysa naman putakdihin ako ng mapanghusgang isip at mga dila nila. Inilabas ko na lang ang cellphone at kinuha na ng pictures at videos si Rafael. Mas nag-enjoy pa ako. Si Ryder naman ay busy pa sa pakikipagkwentuhan at tawanan sa mga batchmate niya kasama si Raven. Nang mapagod si Rafael ay tumakbo siyang palapit sa akin. Kinuha ko ang bimpo sa tote bag niya at pinunasan ng pawis niya. Pinainom ko din siya ng tubig. Nagugutom ka na? Umiling-iling naman siya at tinuro ang mga kalaro niyang bata. Gusto pa niyang makipaglaro. Hinayaan ko na lang dahil bihira lang siya makipaglaro sa mga bata. Sa mansyon ay wala namang bata na pwede niyang makalaro. May lumapit sa akin isang matangkad na lalaki na may itsura pero parang maangas ang dating. Magulang yata siya ng isa sa mga bata na kalaro ni Rafael. Hi! Bati na lalaki at malapad na ngumiti. Kimi lang ako ngumiti sa kanya. Nakakatuwang panoorin ng mga bata, no? Untag ng lalaki sa akin. Oo, tipid na sagot ko. Ayoko sana siyang kausapin at gusto kong lumayo na lang pero parang may kabastusan naman. Tumingin siya sa akin. Nailang naman ako dahil kakaiba ang tingin niya. Tinging may mali siya. Ngumisi ang lalaki. I saw you with Ryder and his son. Are you his new girlfriend? Sabi na mapagkakamalan din niya akong nobya ni Ryder. Masarap sana sa pakiramdam pero hindi naman ako ambisyosa at mali kung hindi ko itatama ang maling akala ng iba. Naku, nagkakamali po kayo. Di pa ako girlfriend ni Sir Ryder. Yaya lang po ako ng anak niya. Paliwanag ko. Umawang ang labi ng lalaki at ngumisi. Oh, akala ko bago kang babae ni Ryder. Mga kagaya mo kasi ang tipo niya. Or baka naman kayo talaga at sinasekreto niyo lang. Umawang ang labi ko sa huli niyang sinabi. Bakit ba puro mga malisyos at malisyos sa mga tao nakakasalumuha ko ngayon? Nagkakamali po talaga kayo, sir. Wala po talaga kaming relasyon ni Sir Ryder. Kahit lihim po. Saka hindi po ako ang klase ng babaeng iniisip niyo. May inis na sa boses ko. Tumawa naman siya. Okay. I'm sorry. Naniniwala na ako. Hindi na ako sumagot at maasim na lang nang ngumiti sa kanya. Bagay akong lumayo at itinuon na lang ang pansin kay Rafael na nakikipaghuntahan sa maliit na batang babae. Ewan ko lang kung nagkakaintindihan sila. So, Miss Nani, may boyfriend ka na ba? Napapitlag ako sa gulat nang biglang bumulong sa tenga ko ang lalaki. Mabilis akong lumayo sa kanya. Hindi ko na nagugustuhan ang presensya niya. Excuse me po, sir. Pupuntahan ko lang ang alaga ko. Agad na akong lumayo sa kanya at nilapitan si Rafael. Pero hindi pa ako nakakalapit kay Rafael ay may batang lalaking yumakap sa hita ko at malapad na ngumiti. Mas matanda lang siguro siya kay Rafael ng 1 taon. Nginitaan ko din siya at tinaplos ang buhok. Malambot talaga ang puso ko sa mga batang malalambing. Ngunit hindi ko inaasahan ang sumunod na pangyayari. Lumapit si Rafael at hinatak palayo sa akin ng bata, sabay tulak. Napasalampak ang bata sa marmol na sahig at umiyak. Si Rafael naman ay mahigpit na yumakap sa hita ko. Yaya Usi, mine! Sigaw niya sa bata. Akbang dadaluhan ko ang bata pero lalong humigpit ang yakap sa akin ni Rafael at tila pinipigilan akong lumapit sa bata. What the hell? Son! Sagaw na lalaking malusyoso na kausap ko kanina at nilapitan ng batang umiiyak. Itinayo niya ito at tingnan kung may sugat. Daddy, he pushed me. Umiiyak na sumbong ng bata sa ama at itinuro si Rafael. Galit na tumingin na lalaki kay Rafael. You, hindi ka ba tinuruan na magandang asal ng daddy mo kaya ganyan ka?
Lumapit ang lalaki sa amin ni Rafael at akmang hahablutin niya si Rafael pero mabilis kong iniharang ang sarili. Give me that kid, miss. Tuturuan ko na leksyon ng batang yan. Galit na sabi ng lalaki. Nataranta naman ako. Maghunos dili po kayo, sir. Bata lang po ito. Maigpit ang yakap ko kay Rafael at hindi ko hinahayaan na mahawakan siya ng lalaki. What's going on here? Tumingin ako kay Ryder na salubong ang kilay na papalapit sa amin. Tila kami nakahanap ng kakampi ni Rafael. Binuhat ko si Rafael at lumapit sa kanya. Doon ko lang napansin na sa amin na nakatingin ang lahat ng tao. Ang mga batang kalaro ni Rafael kanina ay katabi na ng mga magulang nila. Buena Vista, turuan mo ng magandang asal yan, sinto-sinto mong anak ha? Turo na lalaki sa amin ni Rafael. Dumilim naman ang muka ni Ryder. Hindi sinto-sinto ang anak ko. Gago! Parang leon na sinugod ni Ryder ang lalaki at kinuwelyuhan. Tinakpan ko ang mga mata ni Rafael nang magpambuno na si Ryder at ang lalaki. Nagsisigawan ang mga tao. May ilang mga sumubok na umawat pero hindi nagpaawat ang dalawa, lalo na si Ryder na parang sinapian ng masamang espiritu na pinagsusuntok ang lalaki. Dahil di hamak na mas malaking lalaki siya kaysa doon, sa isa ay walang laban ito. Abot-abot naman ang kaba ko sa dibdib. Gusto kong subukang awatin si Ryder pero nag-aalala naman ako kay Rafael. Mabuti na lang at lumapit na si Raven at si Gerald. Inawat nila si Ryder. Nahirapan pa sila dahil malakas si Ryder kaya pwerasahan na nilang hinawakan ito sa magkabilang balikat at inilayo sa pobreng lalaki na ngayon ay nakahandusay na at duguan ng mukha. Nilapitan naman ito na isang babae na umiiyak na malamang ay asawa nito. Awang-awa naman ako sa anak nito na umiiyak din at tinatawag ito. Bitiwan niyo ako! Hindi pa ako tapos! Lulumpuin ko ang gagong yan! Pagpupumiglas ni Ryder sa hawak ni Raven at Gerald. Para tama na. Wala nang laban si Jay sa'yo. Saway ni Raven.